Magre-resign na ako. Assistant Han. Gusto mo nang umalis ngayon? Kung may kutsilyo lang ako ngayon, papatayin talaga kita. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Sino ba ang kusang loob na umakit sa akin? Hindi ba ikaw? Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagpili na maging isang taga-taboyng kabit. Pero ngayon pinagsisisihan ko ang pagtanggap sa kaso ni Feng Xiqian. Kung alam ko lang na makukulong ako sa buhawing intriga at kapangyarihan. Noon pa men, hindi ko sana sinunod ang taong iyon. Miss Han, bakit mo pinili ang kakaibang propsyon na ito? Taga-taboy ng kabit? Ang mga ordinaryong tao ay nagtetrabaho para kumita ng pera, syempre. Emars Feng, Kung para sa pera lang, hindi ba mas mabilis kung maging kabit ka na lang? Hindi ba? ang serbisyong inalok ko ay pangunahing pagpapanggap bilang pangatlong kabit para akitin ang mga lalaki. Pagkatapos talunin ang kabit, atras ako para matohan ang lalaki at bumalik sa pamilya niya. Tutulungan ko siyang mengolekte ng ebidensyang pangangaliwang lalaki. Tulungan ang misis na makuha ang pinakamalaking bahagi sa paghahating ari-arian. Naintindihan ko. Diretso na tayo sa punto. Ang hedging group. Sa simula pa lang pag-ari na yan ng pamilyang Yin. Pagkatapos naming ikasal ni Feng Xiqian, hindi lang siya nagkaroon ng kabit, kundi unti-unti rin niyang inangkin ang aking ari-arian. Ngayon, lumakas na ang kapangyarihan niya. Gusto niya na akong iwan, pero napakatuso niya. Ang ka-ordinaryong private investigator ay hindi makakuha ng ebidensya ng kanyang pangangaliwa. Kaya, Emars Feng, gusto niyo po bang ayusin o mag-divorce? mag-divorce. Matagal ko nang naririnig ang galing mo. Kung magsisikap ka lang ng husto at lokohin siya para magkamali ng malaki, mas maganda kung nakamamatay. Hindi lang tayo makakakuha ng pera, kundi masisira rin ang reputasyon niya. Naiintindihan ko. Pagkatapos nito, gusto kong 300 milyon. Miss Han, kahit pa first night, sino ang ganoon kamahal? Ang 300 milyon ay direktang makakatulong sa'yo na makamit ang pag-angat sa buhay. Sa tingin ko, sulit ako sa presyong yan. Nagre-recruit si Feng Xiqian ng assistant. Gusto kong lumapit sa kanya. Ang posisyong ito ay perpekto. Anong pangalan mo? Han King. Ang king sa hindi pababayaan si Buddha, hindi pababayaan si king. Bakit ka nag-apply? Bilang assistant ko. Ang maging special assistant ng chairman, maging sa sahod, o sa pangmatagalan. Ito ang pinakamahusay. Noong nag-aral ako, ang tuition ko ay mula sa student loan. Hanggang ngayon, hindi pa nababayaran. Said. Para sa student loan mo, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Si Feng Xiqian ay tunay na isang gold digger. Maingat siya sa lahat ng ginagawa niya. Isang buwan na ang lumipas, wala pa rin siyang ipinapakitang kahinaan. Pakiramdam ko pa nga ay sinasadya niyang iwasan ako. Ang lalaking ito ay talagang misteryoso. Mukhang, kailangan kong maging mas agresibo. Maganda ba? Ano? Maganda ba ako? Ang pagkain at sexualidad ay likas sa tao. Ang pagiging gwapong lalaki ay isa ring bente. Nag-lipstick ka. Ang kulay na ito, nagustuhan mo ba, Mr. Feng? Hindi kailangan ng assistant ko ang mga yan. May payo ako para kay MS Han. Ang panlasa ni Feng Xiqian sa babae ay kakaiba. Iba siya sa ibang lalaki. Para akitin siya, bukod sa paggastos ng malaki, mas kailangan ang swerte. Naniniwala ako na ang swerte ay bahagi rin ng kakayahan. Ang magandang swerte ay pinaghihirapan. Ngayon, susubukan ko. Mr. Feng, nasubukan ko na ang tubig. Tamang-tama lang. Pero pwede mo ba akong tulungan? Sumabit ang hikaw ko sa buhok ko. Pwede mo ba itong kalasin? Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwala na ikaw, Gago, ay hindi pa rin mahulog. Mr. Feng, nasprain ang paa ko. Talagang nasprain ang paa ko. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba?
Kung mahuli mo akong nagsisinungaling, ano ang gagawin ni MR Feng? Depende sa kung anong kasinungalingan. Kung ito ay basta't halikan niya ako, magiging ebidensya na yun kanyang pangangaliwa. Matatapos na ang misyon ko. Mayroon kang puso, may nunal na katulad ng sa akin. May nagsabi na ba sa'yo na si MR Feng ay isang demonyong nakakaakit? Ayaw mong may utang sa'yo. Kung gayon, ibigay mo sa akin ang kaluluwa mo. At magiging tabla na tayo. Chairman Feng, oras na po para sa meeting niyo kay Boss Lin. Ihintayin kita sa kotse. Chairman Feng, ayon po sa inyong utos, pumasok po ako kanina. Tama pa rin po ba ang oras? Tamang-tama ang oras. Dalawang taon na. Chairman Feng, patuloy akong naghahanap ng paraan. Pero, Noong una, inilabas kita mula sa club at dinala ka sa pamilyang Yin para hawakan mo si Yin Peidong. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawa. Chairman Feng, ako po ay walang kakayahan. Nagsisimula na po si Yin Peidong na maghinala sa akin. Umalis ka na dyan. Ano po ang plano niyo? Ano sa tingin mo si Han King? Miss Han? Kung ibibigay si Han King kay Yin Peidong, mas mahusay siya sa paghawak ng mga lalaki kaysa sayo. Kahit ako, halos mabiktima niya. Yin Peidong, lalo na siya. MRS Feng, ang magalitretong nakuha kong gayon, makapagpapatunay na ang asawa mo. Posibleng may kabit. Posible. Ibig sabihin, hindi sapat ang ebidensya. Dahil hindi siya, aktibong nakipagtulungan sa akin. Pero ang mga ebidensyang ito, talagang laban sa kanya. Miss Han, posible bang sadyang iniiwasan niya ang mga kamera? MRS Feng, sigurado ka bang ang asawa mo talagang may kabit? Miss Han, malapit na akong mabaliw sa cold treatment ni Feng Xiqian. Gusto niya ang yaman ng pamilya namin. Para hindi ako maubos ng gold digger na yan. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ang pinakakinamumuhian ko sa buhay na ito ay ang mga kabit na sumisirang pamilya. At ang mga gago na walang pananagutan. Ang pinakamagaling si Feng Xiqian ay ang hindi seryosohin ang damdamin ng iba. Magaling siya sa, magaling din ako diyan. Walang hiya ka. Ang liit ng mundo, nagkita pa tayo. 2 taon kitang hinana. Alam mo ba? Sabihin mo, sino na naman ang lolokohin mo ngayon? Si Li Wenbo ay taga-kabilang syudad, ang pinakasikat na may-aring entertainment city. Ang kabit niya ay ang modelong si Soli mula sa sarili niyang lugar. Nang lumapit sa akin ang asawa niya, nagpa siya akong hindi na balewalain ang bayad para ipaglaban ang nararapat para sa meg-ina. Boss Lee, dahil ganyan ang tanong mo, hulaan mo kung kanino akong gayon? Feng Xiqian Huajing Group, hindi ka ba pamilyar sa kanya? Boss Lee, ako ay tao ni MRS Feng. Gagamitin mo ang isang babae, papigilan ako. Basta mapigilan si Boss Lee, ayos na. Wala akong pakialam kung babae o lalaki. Anong pera mayroon ang asawa ni Feng Xiqian? Si Feng Xiqian noon, yumaman dahil sa bayanan niya. Kahit malakas na siyang gayon, ang pamilyang Yin ay mas malaki pa rin kahit humina na. Gusto mong ibunyag ang nakaraan ko para makakuhang pabor kay Feng Xiqian? Ibig sabihin, kinakalaban mo si MRS Feng. Hindi mo kayang kalabanin ang magkabilang panig. Bakit mo pa kailangang manggulo? Boss Lee, mag-ingat ka, baka pagsisihan mo. Ang sample na to, pwedeng itago o pwedeng ilabas. Boss Lee, ikaw ang bahala kung ano ang pipilin mo. MR Feng, may gusto akong aminin. Kanina, sinaktan ako ni Li Wenbo.
ang may-ari ng Entertainment City. Hindi ako interesado sa personal na problema ng aking empleyado. Pero ayokong malitin mo ako. Bakit kanya sinaktan? Nagkaroon siyang masamang intensyon sa akin. Sinabi ko na tao ako ni Mr. Feng. Pero sabi niya wala siyang pakialam kung kaninong tao ako. Tapos hinawakan niya ako. At dito rin. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo, ano? Ginagaya ko lang ang nangyari. Kanina halos mamatay ako para lang makatakas sa kanya. Nagbanta pa siya na hindi ako makakatagal sa wedding. Mr. Feng, kung siraan kanya tungkol sa akin. Huwag na huwag kang maniniwala. Dati pa lang, nilandi mo na si Li Wenbo, di ba? Sabihin mo, ilang lalaki pa ba ang inakit mo? Si Feng Xiqian pala ay isang mahirap kalabanin. Mukhang ang pagsubok na ito, mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Hindi po ganon ang sinasabi ninyo. Bakit? Dahil hindi ka nagtagumpay, kaya naghahanap ka ng bagong target, tama? Ako ang bagong target mo, tama? Mr. Feng, alam niyo po, noong nag-aral ako, umasa ako sa student loan, at nagtrabaho ako part-time. Nagtrabaho ako bilang front desk sa kumpanya ni Li Wenbo, pero madalas niya akong ginugulo ng palihim. Hindi ko na po talaga kinaya, kaya pumunta ako sa asawa niya para ilanted siya. At doon niya ako kinamuhian. Ang kilos mo, mahirap paniwalaan, na inosente ka. Kapag nakikita ko ang itsura mo ngayon, naalala ko lang kung paano mo pinatumba si Li Wenbo noon. Mr. Feng, hindi niyo po ako pwedeng sabihan ganyan, at lalong hindi niyo po pwedeng ikumpara ang sarili niyo kay Li Wenbo, kung talagang ganyan ang pagkakaintindi niyo. Para patunayan ang aking kawalang sala. Kailangan ko munang gumawang mapanganib na hakbang. Kung pinigilan niya ako, ibig sabihin, tinanggap niya ang paliwanag ko. Hindi siya umalis, kailangan kong gumawang ibang paraan. Pag-isipan muna ang lahat. Han Qianyan, nagulat ka ba? Harangin niyo siya. Han Qianyan, ang dami mong mukha. Ang Han Qianyan ay palayaw na ibinigay sa akin ng mga propsyonal na kabit na pinangungunahan ni Soli. Kung lumitaw si Soli ngayon, tiyak na sisirin niya ang lahat ng meron ako. Soli, ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ni Li Wenbo, isa ka na raw ngayong white-collar worker. Anong trabaho pa ba? Ang hindi mo kayang gayahin. May-ari ng flower shop, hiwalay na ginang, model sa club, travel photographer. Para lang kalabanin kami. Ilang script na ba ang ginawa mo? Ito ay paraan kong pagpapatupad ng hostisya para parusahan kayong mga kabit na sumisirang pamilyang iba. Tigilan mo na yan. Hindi ba't dahil lang sa mahirap ka? Ayaw mong makita ang iba na umangat sa buhay. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang kasalukuyan kong taga-suporta ay mas malakas pa kay Li Wenbo. Sa huli, naging gold digger pa rin ako. Ikaw naman, mahirap pa rin. Sage, suntukin mo. Inupahan ko ba kayo para manood lang? Talagang nagbabago ang kapalaran. Han King, ang target mo ngayon ay si Feng Xiqian, di ba? Si Feng Xiqian, ayaw na ayaw niyang niloloko siya. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Han King, di ba? Ako nga. Ikaw ba? Si Suli ang girlfriend ko. Ikaw ang sumuntok, di ba? Ako nga. Dalhin niyo siya. Bitawan niyo ako. Mr. Feng, tulungan niyo ako. Anong nangyayari? Boss Feng, ang assistant mo, ay sinaktan ng girlfriend ko. Ang taong to, kailangan kong dalhin. Sinaktan din niya ako. Mas malala ang sugat niya kaysa sayo. Sino ang sumuntok? Ang daldal mo kapag nanunukso. Pero kapag may gulo, napipi ka na ba? Tinatanong ko, sino ang sumuntok? Sali. Ang dahilan ay, Wala akong pakialam sa dahilan. Ang tinitingnan ko lang ay ang resulta. Ang resulta ay, ang babae ko ay malubhang nasaktan niya. Boss Feng, ikaw na may ganoong katayuan. Siguro hindi ka na makikialam sa ganitong maliliit na bagay, di ba? Dahil sinabi na ni Boss Wang, kayo na ang bahala kung paano ninyo siya haharapin. Dalhin siya. Naglakas loob siyang saktan ng babae ko. Para mo na ring sinampal ang mukha ko.
Feng Xiqian, binibigyan kita ng respeto. Huwag kang maging walang hiya. Ngayon, kukunin ko ang taong ito. Boss Feng. Boss Wang, ang girlfriend mong si Suli, alam mo kung ano ang ginawa niya. Mas alam mo kaysa kanino man, di ba? Payo ko lang, Boss Wang. Kung magtatanggol ka, dapat may kakayahan ka. Tara na. Hindi masyadong namumula. Ace back. Para lumit ang pamamaga. Masakit ba? Kahapon masakit. Kung may manakit sa'yo ulit, gumanti ka agad. Paano yung mga asawang babay na? Sobrang makapangyarihan ang asawa? Kasama na ang kahit sino. Ako ang mag-asikaso para sa'yo. Sa anong pangalan? Hindi na kailangan ng anumang dahilan. Pwede mo ba akong halikan? Walang ibang taong gayon. Kung gusto mong humalik, gawin mo. Gusto mo ba? Sa tingin mo, kaya mong labanan ang tukso. Pero minsan, hindi mo mapigilan ang sarili mo. Kaya mo bang sundin ang iyong puso? Ang matatamis na salita ng isang babae, sa tamang pagkakataon, ang pinaka nagpapahirap sa isang lalaki, lason sa sentido komon. Kapag mas malabo, mas malisyoso, mas lalong hindi na mapipigilan. Mrs. Feng, tapos na ang kontrata. Tapos na. MS Han, may problema ka ba? Bakit mo bibitawan? Pumunta na sa bahay ko si Feng Xiqian. Nakuha ko na ang audio recording. At pati na rin ang video evidence. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa'yo, MS Han. Ang pera talaga ang pinakamalaking motibasyon. Magkita tayo bukas ng umaga. Saan? Sorry, Boss Feng. Malubha ang lagayng lola ko. Kailangan kong bisitahin ang lola niya sa ospital. Gusto mo bang magpadala ako ng sasakyan o tao? Hindi na, salamat. Pasensya na. Nabala pa kita. Ako na lang ang pupunta. Salamat, Boss Feng. Lola, pasensya na. Kahit hindi pa kita nakikita, kailangan ko pa rin gamitin ang pangalan mo para mag-leave. Tapos na ba ang halikan? Sa wakas, naintindihan ko na kung sino talaga ang may kabit. Miss Han, nakita ko ang ay mo sa underground parking. Kaya, nakita mo ang lahat, tama? Ang mga sinabi ni Mrs. Feng ay halo-halong totoo at kasinungalingan. Nakakalito. Kinakaawaan mo. Si Feng Xiqian, tama? Ang pagiging maawain ay hindi maganda. Kung mali ang paggamit, ikaw ang magdurusa. Nagpanggap siyang masunuring aso para makuha ang tiwala ng aking ama. Unti-unti niyang binago ang lahat. At sa huli ay naging isang lobo na sumisipsip ng dugo. Hindi ba dapat siyang magdusa sa kanyang mga kasalanan? Kung gayon, bakit mo siya pinili noon? Anuman ang narinig mo, anuman ang nakita mo, sana ay sundin mo ang iyong kontrata. Binibigyan kita ng pera. Ginagawa mo ang trabaho para sa akin. Sa pagitan namin, ako ang mahina. Sana ang awa mo ay hindi mapunta sa maling tao. Naintindihan mo ba? Mrs. Feng, nandito ako para paalisin ang kabit. Hindi para maging kabit. Ang negosyong ito, hindi ko nagagawin. Teka, balak ba ni MS Han na umalis ng walang gulo? Hindi mo mabibigyan ng kasyasyang paliwanag ang iyong employer sa aking kakayahan at background para kalabanin ang isang tulad mo, isang dalagang walang-wala. Gaano kadali kitang durugin? Ang isang kaaway na tulad ko ay mas mahirap kaysa sa lahat ng mga inaway mo noon. Mas mahirap. Ang asawa ko at ang sekretarya ay magkasama. Mukhang ang relasyon ninyong dalawa ay napaka-espesyal. Xiqian, weekend na. Huwag mong kalimutang samahan ako pauwi sa bahayang magulang ko. Kapag nalaman ni Papa na umuwi ka, tiyak na matutuwa siya. Han King, bilisan mong ayusin ang gamit mo para hindi mawala. Mr. Feng, Mukhang close kayo ni Assistant Han. Hindi naman masyado. Nagkita lang kami sa mall sa tapat, kaya nagkape kami nung hapon. May kausap akong kliyente sa itaas. Mag-usap kayo.
Nandito na tayo. Ituloy mo na. Hindi lang ako ang nililigtas ko rito. Pati ikaw. Ang lakas ng loob mong traidurin ako sa harap ko. Ang tapang mo. Mistress Buster. Talagang nakakatuwang propesyon. Ang bibig na nakakaakit. Isang maliit na bibig, pero puno ng kasinungalingan. Sayang. Hindi pa kita nahahalikan. Paano ko magagawang sirain ka? Ang piyesa na pinili ng asawa ko. Ang lakas ng epekto, higit sa inaasahan ko. Kailangan kong aminin. 2 beses akong muntik nang mahulog sa bitag mo. Aling 2 beses? Ang una, sa swimming pool. Ang pangalawa, sa bahay mo. MR Feng, alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong pakawalan? Hayaan mo na akong umalis ha? Huli na ang lahat. Ngayong nasa loob ka na ng laro, kailangan mong tanggapin ang parusa. Kung mabibigo ka, madudurog ka, kung magtatagumpay ka. Gusto ko ring ako mismo ang sumira sa mga kaaway na may masamang balak. Maliban kung kaya mo akong panatilihing hindi gising. Didisiplinahin mo ba ako? Bakit? Natatakot ka ba? MR Feng, handa akong magbayad sala. Ano ang ipambabayad sala mo? Pasok. Lancun 1, ang pinakasikat na villa sa Jiangkeng. Hindi mo mabibili kahit may pera ka. Magandang araw, Boss Feng. Simula ngayon, alagaan ninyo si Miss Han. Huwag kayong magkakalat ng balita sa labas. Maliban sa akin, kasama na ang maintenance. Walang sinuman ang papayagang pumasok. Opo, Boss Feng. Ang ganda rito para sumayaw. Gusto akong ikulong ni Feng Xiqian dito. Para pigain ang natitira kong halaga. Parang sinampal tapos binigyan ng candy. Alam ko na ang mga taktika ni Feng Xiqian. Sa pagpapahirap, anumang bagay na ayaw sumunod, hindi niya palalayain. Nag-aral akong sayaw noong bata pa ako. Ang galing mo sumayaw. Hindi nga ako nagkamali. Gusto mo bang subukan? Tulungan mo akong lokohin ulit ang isang lalaki. Para makuha ang karapatan sa pagbili ng Wanli. Sa tingin ko, masyadong agresibo. Si Lin Zongyi. Malawak ang koneksyon niya sa Penang. Hindi ko inirekomenda na kalabanin siya. Maliit ang sansa ng Huajing na manalo. 3 taon ko nang pinamamahalaan ang Huajing. Lahat ng kaso na pinamunuan ko, walang nabigo. Pero, si Lin Zongyi ay tiyuhin ni MRS Feng. Para sa kumpanyang ito, nabaon sa utang. Hindi sulit na masira ang relasyon ng 2 pamilya. Hindi sulit. May Boss G na tagapamagitan. Paano masisira ang relasyon ng 2 pamilya? Chairman Feng, mukhang malaki ang galit mo sa akin. Ako ang masusunod sa Huajing. Ang Huajing ay pag-ari ng pamilyang Yin. Ari-arian ni Chairman Yin. Pakikuha mo ako ng kape. Sag, Si Chairman Yin ang aking biyenan. At si Boss J ay nagtatrabaho para sa akin. Naintindihan mo ba? kung maayos ko si Ji Weijun gayon. Palayan mo na ako. Hayaan mo na akong umalis, di ba? Assistant Han. Boss G, Ang nakaraan ni Assistant Han. May narinig na rin ako tungkol diyan. si MRS Feng ang nagsabi sa'yo? Matalino. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Pero sa pagpunta ko rito ngayon, hindi niya alam. At pakiusap, huwag kang magsalita. Mukhang may nakaraan si Boss G at MRS Feng. May pinagsamahan kayo, di ba? Sa totoo lang, matagal na akong naghahanap ng kasama na may parehong pananaw para gumawa ng malaking bagay sa Huajing. Alam mo ang ibig sabihin ng gumawa ng malaking bagay? Hindi ko ambisyon ang manatili sa ilalim ng iba. Boss G, ganon ka nagtitiwala sa akin. Hindi ka ba natatakot na ipagkanulo kita? Assistant Han, bakit mo naman ako ipagkakanulo? Dahil tao ako ni Chairman Feng. Mali ang sinabi mo. Walang sinuman ang tao ng sinuman. Kung mayroon man, tao sila ng pera. Kung hindi ka magagalit sa tanong ko, sa isang taon,
Kaya mo bang kumita ng sapat para sa isang bahay? Hindi. Maaari kong ipangako. Sa'yo ang 10 bahay. Ikaw ang pipiling lokasyon. Gusto ko ang Wanli. Boss Feng, hindi niya inalintana ang galit ng tiyuhin ni MRS Feng. Para lang makuha ang Wanli. Ipinapakita lang nito ang halaga ng Wanli. Makukuha ko ang selyo ni Boss Feng. Talaga? Hindi ba masyadong delikado yan? Boss G, ang paglaban mo kay Boss Feng ay delikado na sa simula pa lang. Hindi ba? Habang hindi pa niya, ganap na hawak ang lahat. Gusto kong hawakan muna ang Wanli sa aking kamay. Sa hinaharap, maaari pa itong maging paraan para bantaan siya. Boss Feng, kung si Ji Weijian ay mahuhulog sa bitag mo, papayagan mo ba akong umalis? Pumayag ba ako? Boss Feng, ito ang appointment letter na ikaw mismo ang nagselyo. Natanggap ko na. Ngayon, ako na ang mamamahala sa Wanli. Ano sa tingin mo? Nagulat ka ba sa galaw na ito? Ng pagpapalit ng pwesto? May sinaksak ka. Sino ang gumawa? Para balansehin si Chairman Feng. Kahit gaano pa kagaling ang paraan, wala ring silbi. Ang paraan ay hindi tungkol sa lakas o kahinaan, kundi sa pagiging epektibo. Kahit gaano ka pa magbantay, darating ang panahon na hindi mo mababantayan ang traidor sa loob. Si Yin ang gumawa, di ba? Tapos na ang lahat. Hindi na mahalaga kung sino ang gumawa. Isang bangkaroteng kumpanya lang yan. Titingnan ko kung gaano kalaki ang kapangyarihan mo para laruin ang larong ito. Sa madaling salita, ang laban natin ay opisyal nang nagsimula. May nangyari kay Chairman Feng. Bakit ka nagmamadali? Kanina sa meeting ng mga shareholder. Dinala si Boss G. At nakaposas pa. Ang Wanli Group ay mayroong napakaraming problema mula pa noon. Bilang kasalukuyang chairman, responsibilidad niyang akuin ang lahat. Umalis kayo. Umalis kayong lahat. Ikaw ba ang gumawa nito? Ano ang sinasabi mo? Nahuli na ang tao. Nagpapanggap ka pa rin dito. Kapag bumalik na ang katinuan mo, lumapit ka ulit sa akin. Feng Xiqian. Hindi man lang siya ginalaw ang tatay ko. Pero ikaw, ginalaw mo siya. Hindi ko siya ginalaw. Siya ang lumabag sa batas. Lumabag sa batas? Hindi siya pabaya. Ikaw ang nagplano laban sa kanya. Hindi matalino ang ipagtanggol ang ibang lalaki sa harap ng sarili mong asawa. Ginangyin, kumalma po kayo. Kumalma po kayo. Xiqian, alang-alang sa ating 3 taong pagsasama bilang mag-asawa. Pakawalan mo na siya. Ang babaeng ito, inilagay mo sa tabi ko para lokohin ako. Inisip mo ba ang ating pagsasama noon? Siya ang kusang nagbunyag sa akin. O ikaw ang nakatuklas? Ang abot ng aking kapangyarihan ngayon ay hindi mo inaasahan. Ako ang nagkamali sa pagtataya. Xiqian, ano ang kailangan mong gawin para pakawalan siya? Pakawalan ng isang tigre sa kabundukan? Sa tingin mo ba papayagan ko na mangyari ang ganoong problema? Gusto mo siyang patayin, di ba? Han King, ang ebidensya, nakuha mo na ba? Matagal na? Kaya pala nag-atubili ka. Dahil ayaw mong ibigay sa akin, di ba? Ang tungkol kay Ji Weijian. Kasama ka rin ba? Alam ko, si Boss G mismo ang nagsabi sa akin. Ang plano niyang agawin ang Huajing Group. Hindi niya sasabihin sa'yo. Ibig sabihin, wala siyang tunay na damdamin. Ikaw ay isa lamang. Tuntungan para sa kanya. Wala ka bang sariling motibo? Bakit hindi mo pa rin ibibigay ang ebidensya? Sabihin mo. Noong gabing iyon sa garage, nakita ko kayo ni Boss G na nagtatago sa kots. Malayo ang sinasabi mo sa nakita ko. Hindi ko alam kung sino ang tama. Tumahimik ka. Anong pinag-awayan mo? Sige, kayo pala ang magkasabwat. Para lokohin ako. Han King, huwag mong kalimutan. Marami akong alam tungkol sa'yo. Natapos ko na ang misyon ko. Pwede na ba akong umalis? Bakit mo ako ginaganito? Ano sa tingin mo? Ayoko nang hulaan ang inisip mo. Ang alam ko lang, ayaw kong gawin ang anumang bagay. Hindi mo yan kontrolado. Miss Han, balak mo bang makakaalis ka ng buo? Sa aking kakayahan at pinagmulan, ang kaaway na tulad ko ay mas malaking problema kaysa sa lahat ng nakaaway mo noon.
Ngayong pumasok ka na sa laro, dapat mong tanggapin ang parusa, pagkabigo, at pagkasira. Paano ako makakatakas? Si Sikyan nga, laging tumatama. Hindi na nakakagulat ang resulta. Para masabi ko yan. Ako pa rin ang pinakakilala sa'yo. Nakalimutan mo ba ang pinakamapanganib na punto? Ang mga nakakakilala sa ugali ko ay walang magandang kinahantungan. Talaga. Ang tagal na nating magkakilala, pero lalo kang lumalakas ang loob. Sa akin natiyuhin mo. Ang bastos mo naman. Chairman Feng, Han King. Siya si Director Lin. Ang tiyuhin ng asawa ko. Gusto niyang subukan ang lahat ng negosyo. Ang Huijing Group. Kung gayon, tingnan natin kung paano siya pipigilan ni Chairman Feng. magandang araw, Director Lin. Assistant Han. Marunong ka bang mag-archery? Hindi. Halika, tuturuan kita. Ito ba ang una mo? Una. Ayos lang. Tuturuan kitang dahan-dahan. Boss Lin, medyo nahihirapan na akong huminga. Feng Sikyan, walang awa sa mga babae. Pero ako, iba. Zongi, kapag pagod ka na, mag-cap ka na lang. Sikyan. Ang assistant mo, pwede mo ba siyang ibigay sa akin? Gusto mo ang assistant ko? Wala kang mapapala sa kanya. Wala siyang espesyal na kakayahan. Ang pamantayan ko sa pagpili ng personal assistant ay hindi kailanman ang kakayahan sa trabaho. Ang nakakatuwang tingnan, mas mahalaga kaysa anupaman. Bakit? Kailangan ko na ba siyang ibigay? Sabihin mo ang presyo. Boss Lin, gusto kong manatili sa Huijing Group. Sikyan. Mukhang ayaw kang iwan ng mga babae sa paligid mo. Trabaho lang. Huwag ka ring laging abala sa trabaho. Mahalaga rin ang pamilya. Ikaw at si Yinyi, ang pamilya ay mahalaga rin. Kailan nyo balak magkaanak? Hindi naman kayo magkasama sa isang bahay. Hindi mapipilit ang tadhana. Ang buong pamilya namin ay nag-alala sa buhay ni Yinyi. Kung maayos ba talaga? Huwag kang mag-alala diyan. Napakaganda ng relasyon naming dalawa. Huwag ka na ring masyadong magpakapagod. Ang negosyo ng pamilyang Yin, mayroon kaming sariling tao na magbabahagi. Ikaw, mas unahin mo ang buhay may asawa. Feng Sikyan, ang assistant Han mo, ay bagay na bagay sa iyo. Director Lin, si MRS Feng Be, ang nagpadala sa'yo para lapitan ako? Nakita mo ba ang balita? Anong balita? Si Feng Sikyan, nagalit para sa isang babae. Ikaw siguro ang babaeng iyon na nagdudulot ng gulo, di ba? Si Boss Wang Mingyuan ay kaaway mo. Ang nobya ni Wang Mingyuan na si Soli ay kaway ko. Hinarang ng Huajing Group, ang isang negosyo ng Wang Group, na sinusubaybayan nila ng kalahating taon. Si Feng Sikyan dati, walang alitan kay Wang Mingyuan. Kung si Feng Sikyan ay mahuhulog sa bitag ng pag-ibig ni Assistant Han, inaasahan ko yan. Pero kasal na si MR Feng. Sa tingin ko, ang moralidad, ang pinakawalang saysay na bagay. Ang mga taong nasa tuktok ay madaling baguhin ito. Kumilos na rin si Yinyi. Nakita mo ba? Ang balita tungkol kay Han King nakasama si Boss Feng ay nasa headline. May mga litrato pa. Mukhang kumpirmado na ang pangangaliwa habang kasal. Magbabago na ang Huijing natin. Kababasa ko lang ng magazine kaninang umaga. Hindi ko inakala na makikita ko na ang totoong tao ngayon. MR Jin, Si Han King, ang assistant ko. Alam din yan ni Yinyi. Sumama ka sa akin sa loob. Ama, bakit mo siya tinatakot? Kapag mas pinoprotektahan mo siya, mas malala ang kamatayan niya. Anong klaseng tao yan? Naglakas loob siyang pumunta sa pamilyang Yin para manggulo. MS Han.
Kung ayaw na kitang makita, ang pagkapawala sa'yo sa mundong ito ay napakadali lang. Marjin, nagkakamali ka. Huwag mong gamitin ang mga taktika mo sa mga walang muwang na binata. Dito sa akin, ang babaeng katulad mo, marami na akong nakita. Sa tingin niyo po ba, masyado akong malapit kay Boss Feng? Kung maaari lang, kusang loob akong lilipat sa ibang posisyon. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang masamang balak mo, paano mo yan madaling susukuan? Kung gayon, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Dirtsahin niyo po ako. Gusto kong mamatay ka ng tuluyan, magiging abo. At tuluyang mawala, magagawa mo ba yan? Sa tingin niyo po ba, makatwiran ang hiling na yan? Kung sa tingin niyo po, na sinumang hindi gusto ng isang mayaman, ay dapat drugin at gawing abo. Kung gayon, paumanhin, hindi ko an magagawa. Wala akong obligasyon diyan. Anong nangyayari dito? Sino ang nambubuli sa girlfriend ko? Kilala mo rin siya. Naman, siya ang babae ko. Zongyi. Huwag kang magkamali sa pagkilala sa Ao. Bakit? Malinaw ba ang pagkilala ng bayaw sa tao? Ang babae ko, kaya kong panindigan. Anuman ang mangyari, hindi nyo kailangang akuin, pamilyang Yin. Ikaw. Kaya pala may ganitong relasyon si Zongyi at ang assistant ko. May ganitong relasyon. Nagtataka ako, hindi man lang binanggit ni Assistant Han ang relasyon ninyo. Ang mga bagay tungkol sa akin. Hindi na kailangang ipagsigawan sa lahat, di ba? Han King, Si Kian, masyado kang nakikialam. Kung naghahanap ka ng malakas na sandigan, mas mapagkakatiwalaan ako kaysa kay Feng Si Kian. Zongyi, kasalanan ng media ang pagbabalitang kung ano-ano. Nadadamay tuloy si Chairman Feng. Kasalanan ko. Umalis ako sa kalagitnaan ng fair para makipagkita sa kliyente. Huwag kang matakot. Mula ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa sa iyo. Si Zongyi ay kalahating miyembro ng pamilyang Yin. May karapatan ang pamilyang Yin na malaman kung anong klaseng babae ang pipiliin niya. Ang aksen mo, hindi ka taga Jiangcheng. Taga Nanjing ako. Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Nasa kulungan ang tatay ko. Nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. 6 na taon nang patay ang nanay ko. Zongyi, hindi mo rin alam. Alam ko, Bakit mo siya tinitingnan? hindi ko titingnan ang sarili kong babae. Para ba sa iba? Anong krimen ang ginawa ng katay mo? Ayoko nang pag-usapan. Kung ang iyong kapareha, ang kanyang direktang kamag-anak ay kriminal, ang iyong kinabukasan ay hindi lang maapektuhan. Ang reputasyon ng pamilyang Yin ay masisira rin dahil dito. Alam mo ba? Alam ko, hindi ko kailangan ng isang babaeng tutulong sa akin. Pinipili ko lang ang gusto ko. Sa puntong ito, malaki ang pagkakaiba namin ni si Kian. Tama ba, pamangkin kong manugang? Tara na. Nakunan ko ang ebidensya ng kanyang pangangaliwa. Gusto kong makipagdiborsyo. Wala yan. Ang tungkol sa diborsyo, kalimutan mo na yan. Papa, hindi ka ba nagagalit sa ginawa ni Feng Sikian? Dati sa restaurant, nakita namin si Chairman Feng at Miss Han. Sabi nila, puro kalokohan lang ang nakasulat sa magazine. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Nung kumain kami noon, pumunta din si Lin Zongyi. Sabi niya, nobya niya raw si Han King. Nobya siya ni Tito? Dad, sasabihin ko sa'yo, matagal ko nang kilala ang babaeng yan. Wala siyang modo, at hindi siya karapat-dapat kay Tito. Si Zongyi sa pagkakataong ito, naging padalos-dalos ang kilos niya. Alagang nagpadalos-dalos siya. Pidong. Kailangan na natin pumunta sa ospital. Sandali lang. Ni hindi man lang maalagaan ng maayos si Dad. Ano nga kala mo? Dito ka lang sa pamilyang Yin para magpakasasa. Puro na lang kain at porma, ganon? Ikaw, babaeng walang hiya. Nang uto ka ng matandang mayaman para umangat. Wala ka talagang kahihiyan. Ikaw. Pidong. Hindi ako karapat-dapat na magalit. Anak mo pa rin siya. Anak mo pa rin siya. Chen. Inaglaruan ka lang niya. 2 taon pa lang mula nang pumanaw si inay. 3 taon ka nang may relasyon sa babaeng yan. Gusto mo na agad siyang dito patirahin sa bahay, ganon? Yinye, kahit na anak kita. Pero, hindi mo pwedeng basta-basta. Pagbuntunan ng galit ang mga taong malapit sa akin. Hindi mo na ayos ang sarili mong kasal. Hindi mo na hawakan si Feng Sikian. Sarili mong problema, yan. Huwag kang magkakalat ng gulo dito. Umalis ka diyan. Han King, traitor ka. Dahil sa'yo nakulong si Ji Weijan. Ngayon gusto mo namang gamitin ang tiyuhin ko para makatakas? Hindi kita palalampasin. Ano ba talaga ang gusto mo? Naikalat ko na ang address mo. Kaya,
Maghintay ka na lang na patayin ka ng mga kaaway mo. Bakit po kayo nandito? Para iligtas ka ulit sa kapahamakan. At hintayin ang pasasalamat mo. Anong ibig sabihin niyo? Naikalat ang impormasyon mo. Pero wala pa ring nangyayari sa'yo. Hindi ka ba nagtataka? Paano niyo nalaman? Si Yinyi ay pamangkin ko. Kapag nagpapagawa siya ng kung ano-ano, hindi ko ba malalaman? Pasok po. Director Lin, seryoso na ba kayo sa peking kasal? Bakit, bawal ba? Binalaan ako ni Boss Feng na kayo raw ay isang playboy at hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niyo. Palagi niya akong pinupuntirya. Anuman ang mangyari, salamat pa rin. Sa bawat yugto ng buhay, kung ano ang dapat gawin. Mas malinaw ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang salitang gusto sa harap ng mga lalaking naghahabol ng interes ay walang halaga. Madali lang nilang isakripisyo. Sa paningin ng mga lalaking, naghahabol ang interest na binanggit mo. May halaga ba ako? Depende kung sino. Kung si Feng Xiqian. Walang halaga. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa kanya at kay Yinyi. Alam ko na. Pero ngayon, wala akong interes sa anumang intriga o panlilinlang ng sinuman. Ikaw lang ang interesado ako. Buksan mo ang pinto. Ang dami mong ginagawa sa gabi. Ang busi mo. Sa kwarto, hindi. Sa banyo, magtago ka lang sandali. Pag alis niya, lumabas ka na. Sa tingin ko, hindi siya alis. Chairman Feng, bakit po kayo narito? MR Feng. Gabi na, magpapahinga na ako. May tinatago ka ba sa akin? Hindi mo maitatago ang tunay mong kulay. Kung hindi mo naman kayang itago, huwag ka nang makunwari. Zongi, nandito na ang lahat. Hindi na kailangang makunwari na hindi mo nakikita. Xiqian, ang galing mo sa pag-imbestiga. Parang eksperto. Hindi na kayo nagkakalayo. Assistant Han, hindi ako ang nagkamali. Kundi hindi lang sapat ang galing mo sa pag-arte. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa hapunan noon? Siya ang girlfriend ko. Kaya mo ba yan? Maghapunan tayo bukas ng gabi. Director Lin, may overtime ako. Baka wala akong oras. Interesado ako sa mga babaeng laging tumatanggi sa akin. Sobrang interesado. Masama ba akong tao? Ang galing mo talagang magpatawa, Director Lin. Ito na ang pangalawang beses na sinabi mong nakakatawa ako. Pangatlo na, gusto kong iba naman ang sabihin mo. Halimbawa, nakaakit-akit ako. Huwag ganyan. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ganyan, pwede ba? Takot lang akong magka-misunderstanding ka. Kaya ko siya tinago. May spare tire ka pala? Wala. 4 na beses lang kaming nagkita. Ang paborito ni Lin Zongi ay magdulot ng gulo pero manatiling malayo. Kung walang kinalaman sa kanyang interes, hindi siya makikialam, lalo na't walang dahilan. Makikipag-arte sa'yo. Bitawan mo ako. Hindi ba't paborito mong magpaakit sa mga lalaki? Ano naman ang masama kung ikaw ang mahulog? Pwede mo ba akong bitawan? Nahuli na ako, Han King. Ang isdang nahuli, kailangang hilahin palabas. Hindi ako nawalan ng prinsipyo dahil sa pera. Sa anumang presyo. Pero sa sandaling ito, sana gusto ko lang ang pera. Kasi kung pera lang ang gusto ko, hindi ako mawalan ng kontrol. Ang tanging babaeng may lakas ng loob na lokohin ka. Ako lang. MR Feng. Gusto kong tandaan mo. At hindi mo makakalimutan. Ayaw ko nang mawalan ng kontrol. Ang pinakamabilis na paraan para makalabas sa mapanganib na transaksyong ito ay ang aking tanging pag-asa para makaligtas. Pero sa Lin Zongi ay, aminado na sa harap ni Yin Peidong. Si Han King ang kanyang babae. Hindi pakikialaman ni Yin Peidong. Ang babaeng bayaw niya. Sa tingin mo ba, pinapahalagahan ni Yin Peidong si Lin Zongi? Sa totoo lang, ang tunay na utak sa likod ng lahat nito ay si MRS Feng. Si Han Qing ay, alam lang ang lahat. Ang kanyang pagkakamali ay hindi lang ang pagtulong kay Yinyi na lokohin ako. MR Feng, bakit ka nandito? Natatakot akong baka maglaro ka. Ang pa-hard to get.
Tutulungan kitang lumipat. Gusto mo ba akong itago sa isang marangyang bahay? Ang talino mo. Huwag na. Ako na lang ang gagawa. Director Lin, bakit ka nandito? Lumipat ng tirahan si Assistant Han. Ang pagtatanggol ni Feng Xiqian sa'yo ay talagang hindi maitago. Gaano man niya ako ipagtanggol? Hindi ba't isa pa rin itong uring house arrest? May prinsipyo si Assistant Han. Director Lin, kung may hihingin ako sa'yo, pwede mo ba akong tulungan? Ano ang gusto ni Assistant Han? Gusto kong umalis sa Giant Ken. Kung gaano kalayo, mas maganda. Pwede ba akong ihatid ni Director Lin? Wala namang pakialam si Yinyi kung may kabit ang asawa niya. Hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko. Naniniwala ako sa karma. Maraming lalaking nang iwan ng asawa at anak ang nagbayad sa ilalim ng kamay ko, kaya mas naniniwala ako. Kung may kakayahan ka, pwede kang maging kahinaan niya. Baka matulungan kita. Kahinaan? Director Kin. Boss Feng, nandito rin pala kayo. MRS Feng. Director King, matagal na kitang naririnig. MRS Feng, ikinalulugod kong makilala ka. Ngayong gabi, ikaw talaga. Ang pinakamaganda sa lahat. Sisikyan ang pumili nito para sa akin. Assistant ko siya. Huwag kang bastos kay Boss Kin. Assistant pala ni Boss Feng. Pansamantala lang, kung tungkol sa hinaharap, hindi pa rin ba si Director Feng ang masusunod? Magpakatino ka nga. Binabati ko si Emily sa pagkuha ng pangalawa nating item sa auction. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang ikatlo nating item sa auction. Ang kwintas na diamante. Sumusobra ka na, ano? Ang panimulang presyo ay 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 na milyon, 8 milyon, 8 milyon at 500,000. 10 milyon. Si Boss Feng, sisi ng Huijing Group, ay nag-alok ng 10 milyon. May tataas pa ba? Binabati natin si Boss Feng sa pagkakapanalo sa ikatlong item. Ang tapang mo. Gusto ko talaga ang kwintas na diamante na yan. At saka, ang lalaking gumagastos para sa babae. Ang pinakakaakit-akit. Wala akong pakialam sa pera. Ang babaeng mahilig gumastos. At mayabang. Kahit gaano pa siya kasetsi at kaganda, hindi na siya matitiis ng lalaki. Kahit sa labas, hindi ka pa rin nagiging tapat. Anong gusto mong gawin? Gusto mo bang lumaki ang gulo? Tapat ba si MR Feng? Kaya niyang gawin, pero hindi kayang panindigan, ah? Sikyan, doon sa kanya. Gawan mo ng paraan para ayusin ang sitwasyon nating dalawa. Hindi ko pa nababanggit kay Papa. Kung hindi, hindi magiging tahimik ang lahat. Kung hindi mo tatanggapin ang gusto ko, gagamitin ko ang sarili kong paraan. At kung ano man ang maging bunga nito, hindi ko na pananagutan. Anong ingay yan? Hindi ka ba sumusobra? Si Han King ba yan sa kama mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Maging maayos ka na simula ngayon. Huwag na itong maulit. Hindi ba si MR Feng ang nagpumilit na isama ako sa action? Alam na alam ko ang iniisip mo. Gusto mo lang. Ipagsigawan sa lahat. Ang iskandalo ng pagtataksil ko. Di ba, Han King? Huwag ka nang magpakitang gilas. Gusto ko bang malaman ng lahat? Ang maging kabit ni MR Feng, may ipagmamalaki ba yan? Nakakulong ako dito sa Lanchon 1. May mukha pa ba akong may haharap? Han King. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko? Gusto kong iligtas ang sarili ko kapag alam ng buong mundo ang relasyon natin. Doon lang ako magkakaroon ng halaga para ikaw ang maparatangan na nang iwan ng asawa. Mauna ka sa pool. Pupuntahan kita mamaya. Napakalaking hirap ang dinanas ko ng gabing iyon para lang makalusot. Mula noon,
Nilok na ni Yin Peidong ang pintong kwarto. Maaari na bang ituloy ang plano? Ang ilagay si Miss Han sa kama niya ay magdudulot ng matinding paghihirap. Kung kaya mong magtiis, bakit hindi siya? Chairman Feng, talaga bang kaya mong isakripisyo siya? Naalala ko ang sinabi mo, mas masaya kung may karibal. Kung kaya kang guluhin ni Miss Han, patunay lang na may kakayahan siya. Talaga bang isusuko mo siya? Walang sinuman sa mundo ang makakapawi ng 7 damdamin at 6 na pagnanasa. Ang puso ang pinakamahirap kontrolin. Ang mga nakakaligtas sa panlilinlang at pagtataksil ay hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Mukhang, natatakot ka na mahulog kay Miss Han. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Kailangan agad siyang palitan. Han King. Anong ginagawa mo? Nakatulog ako kanina. At nanaginip ng masama. Napanaginipan kong may hawak kang kutsilyo. At pinipilit mo ako. Sinasabing may dalawa akong pagpipilian. Kamatayan o kaya sumuko ka. Pinili kong sumuko. Ayoko pang mamatay. Tapos ibinigay mo ako sa iba. Susubukan ko ulit. Tingnan natin kung mapapabago ko si Feng Xiqian. Ang isip niya, para hindi niya ako ibigay kay Yin Peidong. Narinig mo na ang lahat. Magiging totoo ba ang bangungot? Han King. Sana hindi ka na lang nakialam sa gulong ito. Hindi lahat ng lalaki ay pwede mong lokohin at makaligtas ka. Ang tagumpay ay may kapalit. Ang pagkabigo, mas malaki. Nagawa ko ba ang isang kasalanan na hindi mapapatawad? Ang pagpapatawad ay nakasalalay sa akin, hindi sa iyo. Kung madali lang akong makuha, hindi ako makakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Alam mo ba kung anong klaseng gulo ang nilampasan ko para makarating dito? Miss, Bawal pumasok dito. Boss Lin, pakiusap, tulungan niyo ako. Anong nangyari? Si Guan Chen ay espia na ipinadala ni Feng Xiqian. Gayon, nabunyag na si Guan Chen. Ibibigay ako ni Feng Xiqian kay Yin Peidong para maging kabit. Han King. Kumalma ka muna. Ano ang gusto mong gawin ko? Ilabas mo ako sa probinsya. Hindi ako makakatakas mag-isa. Hindi ako sigurado kung si Feng Xiqian ay nagpadalang tao para bantayan ako. Ang kotse ko, ang cellphone ko, baka hindi ligtas. Hindi ko inakala na ganoon siya kalupit. Director Lin, tiyak na gagantihan ko ang kabutihan mo. Kung alis ka, paano mo ako gagantihan? Tara na. Sumama ka sa akin sa pamilyang Yin. Ayokong magpakulong. Han King, kung siya ang magdadala sa iyo, wala nang pag-asang maibalik ang lahat. Kung bigla kang mawawala, gagamitin niya ang batas para hulihin ka. Saan ka pa pupunta? Peidong, inumin mo na ang gamot mo. sino ang nasa likod mo? Peidong, nagkakamali ka sa akin. Pumunta ako sa kwarto mo para ayusin ang mga dokumento mo. Wala akong ginawang masama. Peidong, sa loob ng maraming taon, alam mo ang pagkatao ko. Tapat ako sa iyo. Walang ibang intensyon. Ikaw. Naglakas loob ka pang magsinungaling. Sayang ang 3 taon kong pagmamahal sa'yo. Bakit kayong dalawa nandito? Masama ba ang pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Dinala ko si Han King para manatili rito ngayong gabi. Hindi ba tinatanong mo siya? Hindi pa alam ni Zongyi ang totoo, di ba? Nililinis ng ama ang pamilya. Hindi maganda ang timing ng pagdating mo. Mayroon bang hindi ko alam? Kinaiinisan na siya ng ama, kaya natural lang na wala siyang dahilan para manatili sa pamilyang Yin. Nanggugulo lang. Nakita mo ba ang balita? Anong balita? Si Xiqian, gumastos ng 3 milyong piso para pigilan ang eskandalo. Dahil sa kanya, hindi ba't siya ang babae mo? Ang babae mo, gagawin ba ang ganoong kahiyahiyang bagay para akitin si Xiqian? Inaanyayahan akong matulog sa kama. Gusto mo bang magpalit tayo? Ikaw na lang ang matulog sa kama. Ako ay malandi. Hindi bastos. Magpahinga ka ng maayos.
Kumapit ka ng mahigpit. Anong nangyari? May sumusunod sa atin. Ito ang sasakyan ni Boss Lin. Walang kakialam sa iba. Kay Boss Lin ang sasakyan. Pero ang sakay nito ay kay Boss Feng. Tatawag ako ng pulis. Ang ginagawa ninyo, tumawag ka ng pulis, papatayin kita. Han King. Matagal na kitang hinihintay. Akala mo ba si Lin Zongyi, talagang gusto kang tulungan makatakas? Ikaw ay isang time bomb na nakatanim sa tabi ko. Kahit pa mapunta ka kay Yin Peidong, para sa kanya, mas malaki ang pakinabang kaysa sa pinsala. Anong dahilan para tulungan kanya? Tandaan mo, ang mga lalaking negosyante, mas tuso kaysa sa iniisip mo. Ako at siya, pareho kaming may kakayahang buuin ang isang tao, at sirain ang isang tao. Kung hindi tapat ang pagtulong, maaring magkamali. Lubos kang nagpapasalamat sa kanya, at galit sa akin, tama? Hindi ako galit sa'yo. Sa dami ng kasinungalingan mo, kapag nagsabi ka ng totoo, hindi ako sanay. Gusto mong tumalon, di ba? Kahit mapilayan ka, hindi ka makakatakas. Wala akong inters sa mga pilay na babae. Hindi ako magiging kabit ng kahit sinong lalaki. Feng Xiqian, pinakiusapan na kita. Pinakiusapan na kita. Ikaw ang nagtulak sa akin na huminging tulong kay Lin Zongyi. Parang kahapon lang, niloloko mo ako. Hindi ko ito ginusto. Bakit ayaw mo akong pakawalan? Dahil, wala pang babae ang nagtagumpay sa akin. Gusto kong hamunin ka. Baliin ang pakpak ng mga babaeng tulad mo. Napakasaya. Binigyan ba kita ng mukha? Ang ngipin mong aso, talagang nagbabago ka ng mukha at hindi ka na nakikilala. Hindi ka aso. Ikaw ay isang naglalanding. Munting pusa. Chairman Feng, nandito ka rin pala para sa salusalo. Magandang gabi, Boss Zhang. Chairman Feng, binabati kita sa iyong magandang balita. Anong magandang balita? Si MRS Feng ay nagpapa-prenatal check-up sa Objen ng People's Hospital. Hindi mo ba alam? Ang asawa ko ang head doctor doon. Nagkataon lang na nakita niya si MRS Feng. Siguro gusto niya. Akong sorpresahin mamaya. Nasa ospital ka? Narinig mo na kay MRS Hang? Tama, buntis nga ako. Uwi ka ba ngayong gabi? May gusto akong pag-usapan natin. May magandang balita. Siyempre, uwi ako. MRS Feng, ibibigay ko. Narinig kong nilalandi mo. Ang tatay ko, tama ba? Nagkakamali po kayo. Ang asawa niyo po ang nagpapatawag sa akin. Han King, pinagkakatiwalaan kita. Ano na naman ang ginawa mo sa akin? Pinlano mo si Ji Weijan. Ginulo mo ang pamilya naming Yin. Nakakapanirahan sa pinakamagandang villa sa Jiangkeng. Han King, nasaan ang profesionalismo mo? Buntis si MRS Feng. Gusto mo akong i-frame, di ba? Hindi ko naman kayang bantaan ang posisyon niyo. Bakit niyo pa kailangang gamitin ang isang bata? Para i-frame ako? Magkano ang ibinigay sa'yo ni Feng Xiqian? Wala akong kinuha sa kanya. Han King, alam ko ang galaw mo. Alam na alam ko. Walang pera sa bulsa ng lalaki na hindi mo kayang kunin. Pero babalaan kita. Kung maglakas loob kang kumuha ng kahit isang sentimo, sisiguraduhin kong hindi ka makakapanirahan sa Jiangkeng. Naniniwala ka ba? Naiintindihan ko. Ang kinakatakutan niyo pala ay baka lokohin ko si Feng Xiqian para sa kanyang ari-arian. Tutal, sa diskarte natin, kung magsasama tayo, maubos natin ang kalahating huwejing. At magagawa natin yan nang walang maiiwang. Anumang bakas. Gayon, buntis ka na. Hindi lang neligtas mo ang iyong kabit, kundi neligtas mo pa si Feng Xiqian. Ang pag-alalang iyong ama, na siya lang ang mamumuno ay nawala na. Gayon, basta't ikaw ay hindi na mag-isip na makipagdiborsyo. Wala nang dahilan si Feng Xiqian para kanselahin ang kasal na ito. Han King, dahil alam mo na ang lahat, huwag ka nang magpakitang gilas sa harap ko. Ang dinadala mong bata ay hindi kay Feng Xiqian, pero hindi yan hadlang para gamitin ninyo siya. Hindi naman mahalaga kay Feng Xiqian kung kanino ang bata, di ba?
Ang kapal ng mukha ninyong mga magulang. Buntis si MRS Feng. Bakit ka nandito? Takot kang tumakas ako? Sinaktan ka? Hindi mo ba ako tatawagan? Tapos? Naglakas loob ka pa ring bumalik? Sasampalin mo ba siya? May karapatan siyang saktan ako. Sasaktan mo ba siya? At ako, kailangan ko lang tisin ang lahat ng ito. Feng Xiqian, pakawalan mo na ako, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Mula ngayon, si Yinyi ay hindi na magpapakita rito. Makakatago ka sandali. Pero habang buhay ba, palagi siyang may kakayahang bumalik. Ililipat ko sa'yo ang pagmamay-ari ng mansyon na ito. Bayad pinsala. Ayoko. Kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto kong lumabas. Gusto kong kalayaan. Said. Bibigyan kita ng kalayaan. Paumanhin, dahil hindi kita nailabas noon. Director Lin, marami na kayong naitulong sa akin. Ako ang dapat magpasalamat. Kaya ang plano mo ngayon ay, gamitin ang pangalan ng aking nobya, para linisin ang pangalan mo, at makatakas kay Feng Xiqian. Anuman ang may tulong ko sa'yo. Susubukan kong ibigay. Ang isang napakagaling na babae, para lang maging nobya, hindi ba't sayang, maglaro tayo ng mas malaki. Magpakasal, kaya mo ba? Hindi ka nagkamali, kung magpakasal ako, bilang asawa ng tiyuhin ni Yinyi, may lakas ng loob si Feng Xiqian, na ikulong ang sinumang babae. Pero hindi siya maglalakas loob na galitin ako. Bukod pa rito, bilang hipag ni Yin Peidong, kahit interesado siya, wala rin siyang lakas ng loob, mas binibigyang halaga ng mga makapangyarihan. Ang reputasyon ng pamilya kaysa sa ordinaryong tao. Kapag nagkaroon ng iskandalo, ang Huajing Group ay haharap sa kaguluhang hindi pa nararanasan. Bilang chairman, lahat ng kanyang yaman at reputasyon ay mabilis naguguho. Kailangan talagang pag-isipan ng mabuti ni Feng Xiqian. Kung magpapakasal tayo, ano ang mapapala mo? Natural, may halaga kang makukuha ko. Ang aking limitasyon ay hindi ka ipagkanulo o saktan. Pero ang paggamit ay hindi may iwasan. Han King, pwede mo itong pag-isipan. Pero wala akong may bibigay sa'yo. Ang transaksyon ay para sa pangmatagalan. Hindi minamadali. Kinakabahan ka ba? Feature MRS Lin. Hindi ba kinakabahan si Director Lin? Ang tagal mong naging malaya at mapaglaro. Ngayon ay papasok ka sa isang kasal. Hindi ka ba kinakabahan? Pagkatapos ng kasal, ipagpatuloy mo lang ang iyong pribadong buhay. Kung sakaling mabunyag, gagampanan ko ang responsibilidad ng isang asawa. At ipagtatanggol ka, kung magdadala ka ng babay rito, ipaalam mo sa akin ng maaga. Bago ka bumalik, maghahanap akong lugar para umiwas. Ang bait mo. Saan ako matutulog? Ang master's bedroom ang nasa tapat. Ikaw? Bukas ng 11 oras 30 minuto AM. Susunduin kita. Salamat. Anong gusto mong gawin? Dalawang pagpipilian. Una, subukan ang aking galing sa pagbaril. Pangalawa, sumama ka sa akin ng maayos. Gagawin mo yan? Hindi ka rin makakatakas. Tatanungin kitang muli, sasama ka ba sa akin o hindi? Ikaw lang ang nagalit sa akin. Pero walang galos. Walang galos? Hindi ba't marami ka nang pinilit sa akin? Kung gusto kitang patayin, makakagawa ako ng libu-libong aksidente. Bakit mo ginagawa yan? Han King, habang tumatakas ka, lalo kitang hindi pakakawalan. Para sa'yo, hindi kita kayang iwan o bitawan. Hindi kayang mahalin o kamuhian. Kahit na ito ay isang simulation mechanical gun sa shooting range. Walang totoong bala. Pero sa malapitan, kaya nitong tumagos sa utak. Baliw ba siya? Masyadong delikado. Huli na. Sabihan ng YAR at Media Department na huwag i-report ang impormasyon tungkol sa kasal ko, lalo na ang impormasyon ni MS Han. Kailangan itong panatilihing lihim. Sapat na nailabas lang sa official website ng kumpanya ang balita ng kasal ng chairman. Magagalit ba sa'yo si Jin Peidong? Wala akong pakialam. Ang galing mo naman. 38 anyos ka na, bigla kang nagpakasal, at ginawa mo pa ng walang paalam. MRS Lin. Karapat dapat ka. Bakit hindi mo? Ako tinatawag na asawa ko.
Nag-spray ka ng pabango. Body wash yan. Lily at Snow Lotus. Namumula ka. Masyadong mainit. Ako ang masyadong mainit. Mahal mo ba siya? Ano? Zong. Gagampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa. Kung gayon, gusto mo bang? Gampanan ko ang tungkulin ko bilang asawa. Ako lang ang kaya kong garantiyahan. Sa kasunduang kasal na ito, wala akong karapatang huminging anuman. Bayaw. Hindi ako sumasangayon. Huwag kang basta-basta tumawag. Huli na ang lahat. Bagong kasal. Zongi, nagpakatino na ang playboy. Ipinagbilin sa iyo ng ate mo na magkakasal at magkaanak ka na agad. Anong klaseng babae ang pinakasalan mo? Umunta ka ba sa puntod niya? Sinabi mo sa ate mo. Patay na ang tao. Ano pa ang silbi ng mga formalidad na yan? Noong nabubuhay pa siya, binigyan ba ni Bayaw ng magandang buhay ang ate ko? Ikaw. Tito, mabuti lang ang intensyon ni Papa. Anong klaseng pamilya mayroon si Han King? Nasa kulungan pa si Papa. Ayaw mo na bang reputasyon mo? Ang reputasyon at kinabukasan ko. Kailangan bang idikta ng pamilya ng asawa ko? Kailangan ba? Huwag kang maging matigas ang ulo. Anong klaseng tao si Feng Sikian? At anong klaseng tao si Han King? Maari ba silang paghambingin? Hindi mo karapatang husgahan ang pagkatao niya. Yinyi. Mas mabuting igalang mo si Han King. Papa, pa, Mabilis na gamot. tubig. Halika, buksan mo ang bibig mo. Magtimpla kang sa pampakalma. Nasaan si Miss Guan? Emma Reslin. Si Miss Guan sa bahay namin ay isang malaking bawal. Huwag niyo na po siyang banggitin. Napakasama. Lumabas ka muna. Ang galing mo talaga. Pati ang tiyuhin ko, napasa kamay mo. Sa tingin mo ba makakapasok ka sa malaking pinto ng pamilyang yin? At gaano katagal ka magiging ang MRS Lin na yan? Sasabihin ko sa'yo, ang tiyuhin ko ay pansamantalang nabighani lang. Nalinlang mo, kapag nagising siya balang araw, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Hindi malilinlang tulad ko ang tiyuhin mo. Hindi mo ba alam kung gaano karaming babae ang dumaan sa kanya? Isang eksperto sa pagpapanggap na tulad mo. Hindi pa ba nakakita ang tiyuhin ko ng ganyan? Ang kasal namin ni Zongi ay isang katotohanan na. Hindi ito mababago, tanggapin man o hinding pamilyang yin. Bukod pa rito, apelyido ni Zongi ay Lin. Hindi siya kayang kontrolin ng pamilyang yin. Wala akong utang sayo. Ikaw at ang asawa mo, kayong mag-asawa ang nag-away. At idinamay niyo ako. Ang sitwasyon gayon, sino ang dapat kong singilin? Noong una, nagsinungaling ka at itinago ang relasyon mo kay Ji Weijun. Dahil doon, nagkamali akong paghusga. May pananagutan ka ba? Kinlong akong asawa mo. Pinilit ako. Kung hindi ako tumakas, at nanatili sa pagitan ninyo, ano ang magiging kapalaran ko? Tinulungan kitang panatilihin ang kasal mo. Nagkamali ba ako? Binibini, dumating na ang family doctor. Ginoo, pinapunta po kayo sa sala. Malapit na po ang tsa. Feng Sikian, nababaliw ka na ba? Nasa bahay tayong pamilyang yin. Lakasan mo pa ang boses mo. Puntahin silang lahat sa rooftop. Hayaan mong makita ng bago mong asawa kung paano ka sa aking mga bisig. Manugang na lalaki. Ano? Natatakot ka ba? Nagpalit ka na ng lalaki. Nagbago na rin ang amoy, tama ba? Kung malalaman ni Yin Peidong,
Na nakikipag-ugnayan ka sa ibang babae, hindi kanya palalampasin. Hindi hahayaan ni Yin Peidong na walang asawa ang kanyang anak at walang ama ang kanyang apo. Huwag mong kalimutan, nakawala na si Ji Weijun. Kung angkop lang si Ji Weijun noon, hindi ko mapapakasalan si Yin Yi. Manugang. Manugang, bumaba na po kayo para kumain. Sage, alam ko na. Dapat malinaw na sa'yo ngayon kung sino talaga ang ama, ang anak ni. Anak, nakalimutan ko na. Paano kung bigyan mo rin ako ng anak? Baka ngayon magkaroon na. Gago ka! May mas gago pa. Tingnan mo. Pinakasalan mo si Lin Zongyi, pero nilalandi mo ako. Ang lakas ng loob mo. Kapag nabunyag ito, mapapahamak siya dahil sa'yo. Ang pamilyang Lin ay hindi na kayang makaranas ng ganitong gulo. Ikaw ang nag-kidnap sa akin dito. Kaya kung i-edit ito, sa paraang gusto ko, pagtatago ng kamera, pag-i-edit, sa'yo ko natutunan. Nga pala, si Chen Zicheng ay nakakulong sa Nanku. Sobrang hirap ng buhay niya. Bumabalik ka para bisitahin siya tuwing Mayo. Malapit na ba ang araw na yon? Si Ken Zicheng ang tatay ko. Pagkatapos ng nangyari sa kanya, ginamit ko ang apelidong nanay ko. Wala akong sinabihan kahit sino tungkol sa tunay niyang sitwasyon. Kung pipilitin mo pa ako, magpapakamatay ako sa harap mo. Lahat ng meron kang ngayon, masisira dahil sa buhay kong ito. Subukan mo. Kung ganyan ka pa rin, gagawin ko na to ngayon. Ano ba ang gusto mo para lang pakawalan mo ako? Ito ay isang problemang walang solusyon, walang sagot. Anong nangyari sa'yo? Pula ang mga mata mo. Nasprain ang paa ko sa rooftop. Anong ginagawa ni MRS Lin sa rooftop? Pinapanood ang paglubog ng araw. Malapit lang dito ang labas ng syudad. Ang ganda ng paglubog ng araw. Pagkatapos nating kumain, isama rin kita doon. Akala ko babish ka ngayon? May video conference kang alas 8, di ba? Kahit gaano ako kabusi, dapat kasama kita, di ba? Nainig ko, balak mong bumili ng isang kumpanya sa ibang bansa. Bakit mo tinatago sa akin? Hindi pa ako sigurado. Gusto kong sabihin sa biyenan ko, pagkatapos kong magtagumpay sa pagbili. Pag nagtagumpay, saka na pag-usapan. Natural, sa pangalan ni Sikian. Binili sa pangalan mo. Ang pagtatangka ni Sikian na magsarili. Mas nagiging halata. Zongyi, naglagay ka ng espiya sa Huajing. Ano ang balak mo? Para hanapin ang mga pagkakamali ko. Para bantayan ako. Zongyi, dapat kitang inuman. Salamat sa pagtulak sa akin. Maraming tsismis sa board kamakailan. Kailangan mong patunayan ang iyong kawalang sala. Bakit hindi mo imbitahan ang iyong biyenan? Na bumalik sa Huajing. At maging director. Ayaw ni Sikian. Ano ang sinasabi mo? Ang biyenan ko ay babalik sa Huajing. Gusto ko yan. Anong edad na ba siya? Para maging director pa rin. Director lang ako. Ang kapangyarihan, nasa kamay mo pa rin. Huwag. Nasa kabilang kwarto ako. Wala kang dapat ikatakot. Napanaginipan ko lang na nag-away kayo ni Feng Zicheng. Sino ang gusto mong manalo? Wala. Kung siya ang nanalo, kawawa ka. Kung ikaw naman ang nanalo, gagantihan ka niya. Sana ang pangalan ng taong yan mawala na sa buhay natin. Zongyi, mabuting tao ka. Hindi tulad niya. Han King. Alis lang ako kapag tulog ka na. Buhay pa ba siya? May nangyari. Siya ba? Sino ang tinutukoy mong siya?
Naaksidente si Yin Pidong. Sino ang inaalala mo? Lasing ang nagmamaneho. Magandang dahilan ang pagkalasing. Para matakpan ang lahat ng masamang balak. Gusto kong imbestigahan ulit. Tito, kasalanan lahat ng malas na yan. Nakahiga pa rin si Papa, walang malay. Anong kinalaman ni Han King diyan? Bakit hindi siya kasali? Hindi mo ba napapansin? Simula nang makasama ni Han King ang pamilyang Yin. Sunod-sunod na ang mga nangyayari. Yin, masama sa bata ang galit. Kasalanan mo lahat. Boss Lin, Kuya. Gising ka na. Mabuti naman. Nasaan si Yinyi? Nagpapahinga sa bahay. Talagang mahal mo siya. Gising na ang tatay niya. Ayaw mo pa rin siyang papuntahin. Hindi maganda ang pakiramdam ni Yinyi kaninang madaling araw. Kaya hindi ko siya pinapunta. Hindi ba maganda ang bata? May senyales ng pagkalaglag. Susubukan kong iligtas. Nagkataon lang. Hindi magiging direktor si Kuya dahil sa kanyang kalusugan. Ang dugo ng pamilyang Yin sa sinapupunan ni Yinyi. Mukhang mahirap ding ilabas. Si Qian. Ang Huejing Group. Ikaw na lang ang mag-isa. Nangyari ang aksidente sa araw ng board meeting. Aksidente ba o sinadya? Ano sa tingin ni Kuya? Narinig ko na interesado si Zongi sa shares ng aking biyenan. Hindi interesado. Pero ayaw ko ring ang ari-arian ng pamilyang Yin. Mapunta sa kamay ng mga may masamang balak. Dahil nandito na ang mga direktor, saksihan na lang natin. Nagpasya si Zongi na huwag tanggapin ang kasalukuyang hawak na shares ng aking biyenan. Ako at si Yinyi ay tatalikuran din ang mana. Paano ang mga shares? Magpupulong ang board para pag-usapan. Agod na ako. Patawagin mo ang abogado bukas. Said, Zongi. Alam ko ang ginagawa ko. Sir, doktor po ba kayo? Sa tingin niyo, ang sukat ko. Pwede bang magpa-chest x-ray? Naksidente si Yin Peidong. Ikaw ba ang may gawa? kung ako nga, anong gagawin mo? Ibubuking kita. Kapag bumagsak ka, makakalaya na ako. Paano kung si Lin Zongi ang may gawa? Imposible. Siya ang nagpabalik kay Yin Peidong sa huwejing para agawin ang kapangyarihan mo. Ang babaeng yon kanina, nasa club ni Lin Zongi, dinala ni Boss Zhang. Nagustuhan ni Lin Zongi kaya pinatira. Ang tahimik naman ni MRS Lin. Ang babae sa tabi ng asawa mo, walang kaalam-alam sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Walang pagmamahal si Lin Zongi sa'yo. Ginagamit ka lang niya para kontrolin ako. Kapag umarte ang mga lalaki, ang mga babae ay hindi kalaban. Mas madali ang mga babae, malinlang ng mga ilusyon. Hindi ba't ganon ka rin? Nakita mo ang masama kong balak, pero hinayaan mo lang. Hindi pareho. Mas tuso siya kaysa sa akin. Boss Lin, hindi ba't masyadong mapanganib ang galaw na ito? Ang puso ng babae ay pabago-bago. Mula sa pag-ibig ay nagiging galit o mula sa pagkamuhi ay nagiging pag-ibig. Hindi ito makontrol. Mas masaya kapag mapanganib. Ang buhay ay isang malaking sugal. Ang pagkontrol sa puso ng babae. Ang pinakamahirap na sugal. May isang uri ng babae, tulad ni Han King, na karapat-dapat kong pustahan at puhunan. Nag-aalala ko na si Im Realin at Feng Sikian ay makunan ng media. Masama ito sa iyong reputasyon. At sa stock market. Hindi hahayaan ni Feng Sikian na ilantad sila ng media. Hindi kakayanin ng Huajing. MRS Lin, nakalabas ka na sa bibig ng tigre, pero napunta ka naman sa lungga ng lobo. Kahit ginagamit ako ni Lin Zongi, siya ang asawa ko. Hindi ba't ginamit din ni Boss Feng, si MRS Feng para umangat? Isang babaeng walang pinagmulan, at walang silbi, pwede ba siyang maging MRS Lin? Ang dahilan kung bakit si Lin Zongi ay binata pa rin sa kanyang edad. Alam mo ba? Dahil walang sinumang babae ang makapagbibigay sa kanya ng sapat na halaga. Para maging karapat-dapat sa posisyon ng Ginang Lin, ang pinakamalaking interest sa Jiangsheng ay ang Huejing Group. Maliban doon, wala na siyang pinapansin. Han King, ang gusto ko at ang nais ko, ang pinakamataas na halaga. Sa mata ni Lin Zongi, hindi siya magdadalawang isip. Nahawakan ako bilang panagot. Kahit hindi ka lumapit, gagawin niya ang lahat para makalapit sa'yo. Minsan napakatalino mo, pero minsan naman ay napaka-inosente. Si Chen Zicheng ay nakakulong sa Nanku. Nang imbestigahan siya ng mga tauhan ko, kakalis lang niya. Nabanggit ba niya ito sa'yo? Mas mabuting humanap ka ng paraan para pahabain ang tiwala ko sa'yo. Hindi maganda kapag nagsawa na ako. Si Chen Zicheng ay hindi lang nasa kamay ko.
kundi nasa kamay din ni Lin Zongyi. Ang Nanku ay may bahagi ng kanyang impluensya. Mas mahirap harapin si Feng Xiqian kaysa sa inaakala. Hindi ko alam kung kanino mapupunta. Ang shares ni Yin Pidong, sa kanya o sayo. Gusto ko ang panalo sa peligro. Pabalikin mo na ang mga espiya mo. Hindi na kailangang sundan pa. Sage po, Boss Lin. Sa totoo lang, alam mo na ang lahat. Pati ako, nasa ilalim ng pagsubaybay mo. Dati, akala ko, totoo kang naawa sa akin. Tinulungan mo akong makawala kay Feng Xiqian. Lubos akong nagpapasalamat. Kahit nang ginamit niya si Ken Zhikeng para takutin ako. Hindi ako huminging tulong sayo. Natakot akong mahirapan ka. Pero hindi ko inakala na ginagamit mo lang ako para gumawang sitwasyon at ibalik ako sa kulungan niya. Kapag nahawakan mo ang kahinaan ng isang tao, doon ka lang magkakaroon ng pagkakataong gumanti. Kung wala siyang kahinaan, paano mo siya sisirain? Hindi ko kailanman naisip na sirain siya. Kung hindi mo siya masisira, hindi ka kailanman makakatakas. Pera, kapangyarihan, pagnanasa. Kapag ang isang lalaki ay nalulong sa dalawang bagay na ito, hindi ka makakatakas. Kaya nang lapitan kita. Hindi mo ako niligtas. Ginamit mo ako para bitagin si Feng Xiqian, para mas lalo siyang malubog. Pagkatapos tatakutin mo siya, kahit ikaw nagpadalang tao, para bantayan si Ken Zhicheng sa Nanku. Lahat yan para pigilan siyang maunahan ka. Tama ba? Han King, inaamin kong niloko kita. Inaamin ko rin ang ginawa ko sa Nanku. Lahat ng sinabi mo, inaamin ko. Pero kalahating buwan na yon. Ngayon, iba na ang lahat. Zong, huling deal na lang natin to. Pagkatapos nito, maghihiwalay tayo. Inalis ko na ang mga tao ko sa Nanku. Hindi ka pa rin ba kontento? Sinabi ko kagabi, kapag nakuha ko na ang panlaban ko, saka ako makikipag-deal sa'yo. Hindi na kita pinipilit ngayon. MRS Lin. Sumama ka na sa amin. Dahil alam ninyo kung kanino ako, naglakas loob pa rin kayong galawin ako? Dahil kaya naming malaman ang kinaroonan ni MRS Lin. Salamat sa lihim na tulong ni Director Lin. Ang paghahasik ng gulo na yan, walang epekto sa akin. Si Yin Yi lang ang makakagalaw sa sasakyan ni Feng Xiqian. Ngataw kayo ni Ji Weijun. Ginagamit ninyo ang Wanli Group para ipahamak ako. Para ipagtanggol si Feng Xiqian. Ang pakikialam ay may kapalit. Sa negosyo, walang masama sa panlilinlang. Alam mo naman ang iba't ibang paraan. Kung talo, tanggapin ang kapalaran. Kung panalo, ipagpatuloy. Ikaw lang ang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Pera, posisyon, kapangyarihan. Wala na akong lahat ngayon. Lahat yan ay dahil sa kanya. Kung hindi dahil kay Yinyi, na laging nagbibigay sa kanya ng benepisyo, makakalabas ba ako ngayon? Sa tingin mo, ililigtas kanya ngayon? Masyado mong pinapahalagahan ang sarili ko. Ay! Pinahamak mo ako para kay Feng Xiqian. Bakit ka nagpakasal kay Lin Zongyi? Boss. Si Feng Xiqian ba yan? Talagang mag-isa lang siya. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na mag-isa lang ako? Kung may kasama ka, tatapusin ko na siya ngayon. Sa tingin niyo, sino ang mas mabilis kumilos? Ako o ikaw? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Inagaw mo ang babae ko. Inagaw mo ang posisyon ko. At ginawa mo pa akong bilanggo. Hindi ba dapat magbayad ka? Ang babae mo, Ji Weijun. Hindi ka maintindihan ni Yinyi. Pero ako, nababasa kita. Si Yinyi ay isa lang piyesa. Ang yaman ng pamilyang Yin. Ito ang shortcut ko sa tagumpay. Bakit hindi ko yan susulitin? Ako dapat ang pakakasalan ni Yinyi. Pero dumating ka. Ikaw na peste. Sinira mo ang buhay ko. Dapat kay Yin Peidong ka magreklamo. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ka kayang kontrolin ni Yin Peidong. Ang nangyari sa akin ngayon, lahat yan ay dahil sa'yo. Kung hindi kita personal na pasasalamatan, hindi ako mapapakali. Anong gusto mong kapalit? Sabihin mo lang. Pakawalan mo ang babaeng yan. Usapan ng mga lalaki. Tayo lang dalawa ang mag-usap. Feng Xiqian, ngayon, isa lang sa inyo ang mabubuhay. Huwag. Gapusin niyo siya. Kung malalaman ni Yinyi, na ganyan kakasigasig-iligtas ang isang assistant-han, ano kaya ang mararamdaman niya? Ano sa tingin mo? Ginawa ko ang sinabi mo. Pakawalan mo siya.
Ikaw ang naghahanap ng gulo sa loob. Di ba? Ayoko sa lahat yung binibigyan mo akong presyo. Yang mapagmataas mong pagmumukha. Itulak mo siya pababa. Umalis ka na. Wala akong utang sa'yo. Wei Jun. Wei Jun. Wei Jun. Ang palabas na yan. Alam mo ba? Wala akong alam. Sinabi lang niya nahihiram siya ng kotse. Si Huyan. Pakiusap, iligtas mo siya. Sige na. Iligtas mo siya agad. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ako ang may utang sa kanya. Iligtas mo siya agad. Iligtas mo siya. Ginang, ipinagbili ni Emarlin sa akin na ipagluto kayo ng paborito ninyong Hueyang cuisine. Uminom muna kayo ng lugaw. Sabihin mo, Sa kabilang kwarto ba? Sino ang nakatira sa kabilang kwarto? Feng Xiqian. Nandun din ba si Yinyi? Hindi ko rin po sigurado. Nag-alala lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa anak niya. Bakit sinabing doktor na ako? Ay nakain ng gamot na pampalabas ng dugo. Kaya ako nakunan? Sabihin mo, tauhan mo ba ang yaya? Ikaw ba ang nag-utos? Nalaglag ang bata. Ikaw mismo ang nangako sa akin. Hindi mo na protektahan. Tama ka. Ako mismo ang hindi nakapagprotekta. Walang ibang masisisi. Sino ang nag-abiso sa akin na pumunta sa pabrika? Ano sa tingin mo? Imposible. Hindi ako sasaktan ni Ji Weijun. Sa totoo lang, alam mo ang lahat. Ayaw mo lang harapin ang katotohanan. Ginagantihan mo ba ako? Kumalma ka. Ang pagkamatay ni Ji Weijun. At ang aking anak, ikaw ang may kasalanan. Kung walang nangyari sa kanya, kaming asawa mo ang mapapahamak. Pinatay mo ang anak ko. At sinaktan mo pa si Ji Weijun. Nakialam ka sa kasal ko. Hindi pa tayo tapos. Ikaw ang umupa sa akin, pero binago mo ang iyong original na intensyon. Tinanong na kita noong una pa lang sa transaksyon. Ang sitwasyong ito ay ikaw. Ang palit ulit na humiling na gawin ko. Hindi ganyan ang sinabi mo. Manahimik ka. Kumalma ka. Ihatid si MRS Feng sa bahay. Bantayan mo siya nang hindi umaalis sa tabi niya. Narinig ko ang lahat sa ospital. Anong ginagawa mo sa kabilang kwarto? Wala kang pakialam kung buhay siya o patay. Kahit sa pangalan lang, mag-asawa pa rin kami. Ang daming matang nakabantay. Patawad. Nagpabaya ako. Patawad. Nagulat kita. Sawa na ako sa lahat ng ito. Wala akong pakialam kung anong plano mo pa. Huwag ka sanang gumamit ng masamang paraan. Hindi ako, Han King. Alagaan si MRS Feng. Opo. Yin Peidong. Subukan mo lang akong hawakan. Pagkalabas ko, ibubunyag ko. Ang pangit mong pagkatao. Paano kung hindi ka makalabas? Asawa ako ni Lin Zongyi. Mabuti pa kung hindi mo nalang binanggit si Lin Zongyi. Dahil binanggit mo siya, mas lalo kitang pagbubuntunan ng gali.
Matapos mamatay ang kapatid niya, ginawa niya ang lahat para makahanap ng ebidensya na ako ang pumatay sa kapatid niya. Naging malayo at mapagbantay siya sa akin. Pero sa huli, ang asawa niya ay hinayaan akong apihin. Ito ang kanyang karma. May dalawa kang pagpipilian ngayon. Una, sumama sa kanila. Pangalawa, paglingkuran mo ako. Hayop ka. Matigas pa rin ang dila mo. Kung gayon, maglaro tayo ng mas matindi. Feng Xiqian, nasa panig ka ba namin? Siyempre, ama. Hindi ko palalampasin si Han King. Kailangan kong makita ang iyong paninindigan. Ipakita mo sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko, ama? Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay. Nandyan naman sila, di ba? Kailangan ko lang kumpirmahin ang iyong saloobin, na wala kang maling intensyon sa kanya. Magaling si Feng Xiqian. Talagang marami kang tinatago. Bakit kailangan pang pahirapan ng biyenan ang isang babae? Hindi ko dudungisan ang aking mga kamay. Kaya bakit mo pa dudungisan ang sa iyo? Huwag mong kalimutan na ikaw noon ay umasenso dahil sa pamilyang Yin. Kaya ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi ko nakalimutan. Ipinakasal ko ang aking anak sa iyo at ibinigay ko sa iyo ang huajing. Kailangan mong sumunod sa akin ng walang pasubali. Kung hahawakan mo pa siya, talagang kikilos ako. Mukhang ang pag-aalala ni Inyi ay may batayan. Binabalaan din kita. Huwag kang maging lobong hindi mapakain. Kung sinuportahan mo ako, double ang ibabalik ko. Wala akong utang sa pamilyang Yin. Tungkol naman kay Yin, noong ikinasal kami, sobrang lapit na niya kay Ji Weijun. Pumirma kami ng kasunduan sa Peking kasal. Hindi ko pa siya nagalaw hanggang ngayon. Huwag mo ring kalimutan ang kasunduan natin. Ang kasunduan natin, pagkatapos ng diborsyo, wala akong makukuhang kahit isang sentimo mula sa huajing. Pero Yin Peidong, tandaan mo ito, hindi ako magtatrabaho ng walang bayad sa loob ng 4 na taon. Kung hindi ka makatarungan, magkasama tayong babagsak. Tingnan natin kung gaano kalaki ang tapang mo para makipagsapalaran sa akin dito. Nasa malaking gulo ka na. Naglakas loob ka pang maging mayabang sa harap ko. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pagpapanggap mong malubha? Palagi kong naririnig na interesado si Zongyi sa shares ng aking biyenan. Interesado. Hindi interesado. Pero ayoko ring ang ari-arian ng pamilyang Yin ay mapunta sa kamay ng mga may masamang intensyon. Dahil narito na ang lahat ng direktor, gawin na lang nating saksi. Nagpasya si Zongyi na hindi tanggapin ang kasalukuyang hawak na shares ng aking biyenan. Ako at si Yinyi, tatalikuran din namin ang mana. Ano ang gagawin sa mga shares? Magpupulong ang board para pag-usapan ulit. Agod na ako. Patawagin mo ang abogado bukas. Para sa mga shares na hawak ko. Naglaro ka ng ganitong klaseng laro. Talagang minamaliit mo ang katalinuhan ng lahat. Alam mo ba ang ibig sabihin ng mas matapang ang matanda? Huwag kang magsayang ng oras. Kung gagalawin mo pa siya. Sa pagiging matigas, hindi mo ako matatalo. Kaya mo pa namang sumuko. Hindi na kailangan. Boss Feng. Tumawag si MRS Feng. Sabihin mo sa kanya, pumunta agad sa bahay ko. Sarge, paano si Miss Han? Ihahatid ko ba muna siya pauwi? Hindi na. Sabay tayong pupunta para harapin si Yinyi. Said. Bakit mo dinala ang asawa ng tiyuhin ko sa bahay mo? Sinasadya mo ba akong pagsalusin? Bumalik ka muna sa kwarto. Pirmahan mo. Sinira mo ang kaligayahan ko, ang mahal ko. Hinding-hindi ko kayo pagbibigyan sa buhay na to. Yinyi. Akala mo ba sa pagpunit ng kasunduan, hindi na ba talaga pwedeng maghiwalay? Nagdesisyon na ako. Wala nang pag-uusapan pa. Tinapakan mo ang limitasyon ko. Ano ang limitasyon mo? Ang babaeng yun? Nakikipag-ugnayan siya sa'yo. Tapos pinakasalan ang tiyuhin ko? Linisin mo ang bibig mo. Hindi mo ba siya inimbestigahan? Gusto lang niya ng pera. Feng Xiqian, sinasabi ko sa'yo, kung hindi ako masaya, hindi ko rin siya hahayaang maging masaya. Bumalik ka at tanungin si Yin Peidong. Hindi lang ikaw ang sinaktan ko, pati siya muntik nang mahulog sa kamay ko. Anong ginawa mo sa tatay ko?
Siya ang walang hiya. Mag-ama nga kayo, pareho kayong walang hiya. Feng Siqian, sinasabi ko sa'yo, kung hihiwalayan mo ako, magiging parang asong gala ka lang. Umalis ka sa pamilyang yin. Umalis ka sa tatay ko at sa akin. Ano ka ba sa tingin mo? Nakakadiri ka sa mga lalaki. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Han King, panalo ka. Umalis ka na. Umalis ka na. Pahahatin kita sa driver hanggang sa bahay mo. Kay Lin Zongyi, handa ng manghuli. Hello? Ang numerong inyong tinatawagan ay patay. Hello? Ang numerong inyong tinatawagan. Tulungan mo akong kontakin si Lin Zongyi. Anong nangyari kay Zongyi? Si Director Lin kahapon sa Ziligupan Mountain Road ay nasangkot sa sunod-sunod na aksidente. Hindi mo man lang kayang magsinungaling ng maayos. Maraming bundok na kalsada sa Weicheng. Umuulan kagabi. Madulas ang kalsada. Nagdulot ng malaking aksidente sa trapiko. Ang kotse niya ay naipit sa pagitan ng dalawang sasakyan. Deformed na lahat. May nakakita bang bangkay? Inanunsyo na rin ng Board of Directors. Sinuri ng pulisya ang pinangyarihan. Kumpirmadong si Lin Zongyi nga, nagpadala na si Yin Peidong ng tao. Bukas na ang cremation sa Weicheng. Han King. Zongyi, Kailangan mo ba siya ng ganoon? niloloko mo ako. Sagutin mo ang tawag, Zongyi. Gusto mo siyang makita? Gusto mo siyang makita? Nakakalungkot para kay MRS Lin. Ang aksidenteng ito ay nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Mahigit 10 katao ang namatay o nasugatan. Nasunog na parang uling ang kotse niya. Paano pa kaya ang katawan niya na laman at dugo lang? Ikaw ba ang may kagagawan nito? Anong ginawa ko? Ikaw ba ang nag-utos sa likod? Akala mo ba kaya ko yan? Sa Weicheng, na malayo sa sentro ng kapangyarihan. Magplano ng ganitong kalaking operasyon. Kung may pera, lahat kayang gawin. Mga desperado sa buong mundo. Hindi kailanman kakaunti. Wala akong maisip kundi ikaw. Dahil naniwala na si MRS Lin, pwede niyang tawagan ang pulis para hulihin ako. Hindi ko inakala na ganito mo siya pinapahalagahan. Dahil nga siya ang nagligtas sa akin. Pwede rin niyang gamitin ka. Ano ang reaksyon ni Yin Peidong sa pagkamatay ni Lin Zongyi? Nag-book siya ng fly kahapon kahit gabi na. Papunta sa Weicheng. Malaki ang yaman ni Lin Zongyi. Gusto rin niyang makakuha ng parte. Isang bayaw lang naman. Hindi niya ito haharapin ng malalim. Sundan mo siya. Gusto kong patunayan mo ito ng personal. Sa tingin niyo ba? Wala akong iniisip. Gusto ko lang sigurado sa lahat. Wala si Lin Zongyi sa bahay. Sabi ng doktor, mahina ka pa. May nilagay na gamot sa'yo. Tawagan na natin ang pulis. Ma'am, huwag po kayong magsumbong sa pulis. Ma'am. Ang anak ko po, may utang na 1,000,000 piso sa sugal. Halos patayin na po siya ng mga loan shark. Si Miss Yin po, ang tumulong sa akin para matakpan ang butas na yon. Sabi niya po, lagyan ko raw po ng kung ano-ano ang sabaw ninyo. Nilagyan ko po ng gamot na pampababa ng fertility. Gano'n nakatagal? Simula po noong bumalik kayo galing ospital.
Si Yinyi mismo ang nag-utos sa'yo? Hindi po. Hindi ko po nakausap si Miss Yin. Ang driver niya po. May recording ka ba? Sa ganitong bagay po. Sino po ang magtatago ng ebidensya? Ma'am. Maaga pong namatay ang asawa ko. Siya lang po ang nag-iisang anak ko. Noong nilalagyan ko po ng gamot, sinigurado ko po ang dosage. Hindi ko po talaga kayo gustong saktan. Ma'am, dapat po akong mamatay. Dapat po akong mamatay. Patawarin niyo po ako. Atawarin niyo po ako, Marley. Ang malungkot na kasal ay nagtuturong leksyon. Ang magagalaw mong gayon, pumapangit na. Nagpa-check up na ako sa ospital. Imposibleng magkaanak ako habang buhay. Nangaliwa ka habang kasal ka. Nabuntis ka sa anak ng ibang lalaki. Kaya nakunan ka at hindi na magkakaanak. Ikaw ang gumawang kasalanan. Ikaw ang magdusa. Bakit mo ako kinamumuhian? Dahil kinamumuhian kitang kayang magkaanak. Asawa akong tihin mo. Sa tingin mo maniniwala ako? Totoo ba ang nararamdaman mo para sa kanya? Wala na siya ngayon. Wala ba itong kinalaman? Sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Feng Xiqian. Kahit may alitan siya sa tiyuhin ko, ang makagawa ng ganoong nakamamatay na galaw, ay dahil lang sa'yo. Dahil ba talaga sa kanya? Ako at siya ay parehong nakakalason. Kapag nadikit ka, hindi ka nagagaling. Ang pagkamatay ni Lin Zongyi, may kinalaman ba sa'yo? Ayoko lang na. Malungkot ka kapag nalaman mo ang totoo. Kaya itinago ko sa'yo. Bakit ako malulungkot? Si Lin Zongyi ay hindi kailanman naging mabuting tao. Ako mismo ang huhusga sa kanyang kabutihan at kasamaan. Ang aksidente niya sa sasakyan ay dahil sa pagtakas niya sa batas. Siya ang tunay kong target. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na. Hindi ko pa masabi sa'yo ang totoo ngayon. Sa tingin mo ba sa sinabi mo yan, maniniwala ako sa'yo? Tama nga Sinyi, lahat kayo ay nakakalason. Yinyi, binalikan ka na naman niya? Anong ginawa niya sa'yo? Wala kang pakialam. Ang kwento namin. Dapat matapos na. Dumating siya sa Jiangcheng kahapon ng umaga. Sabi-sabi, dala niya ang abo ni Director Lin. Paano naman sa Wicheng? Naayos na rin doon. Sabi nila, aksidente sa sasakyan dahil sa panahon. Walang sinumang nakialam. Bakit? Pek naman talaga yan. Noon, para iligtas ako, kami mismo ang nagprint niyan. Sa totoo lang, lahat tayo ay manloloko. Sa daming nangyari. Hindi na ako naniniwala sa mga lalaki. Hindi na rin sa pag-ibig. Sa totoo lang, sa trabaho nating ito, nakakasalamuhan natin ang ganitong klase ng mga lalaki, na puro kapangitan ang pinapakita. Dapat matagal ka nang hindi naniniwala. Pero itong si Feng Xiqian, sobrang kaakit-akit. Si Lin Zongyi naman napakaromantiko. Kaya ka nalito at naligaw. Sobrang komplikado nilang lahat. Kung sino ang mas mayaman at makapangyarihan, sila rin ang mas komplikado. Dahil minahal mo ang ganyang klaseng lalaki, kailangan mong tanggapin ang ganyang komplikadong pag-ibig. Pero, ang buhay natin, kailangan pa ring ipagpatuloy. Huwag kang mag-alala. Hindi ka talaga nagkamali. Ikaw ang alaga ko. Ang tapang mo talaga. Nag-divorce na si Feng Xiqian at ibinigay niya lahat ng shares kay Yinyi. Tingnan mo. Han King, gusto kitang seryosohin. Feng Xiqian. Mula ngayon, tapos na tayo. Huwag mo na akong hanapin. Kung hindi, huwag kang magtataka kung hindi ako magpapatawad. Tapos na ang lahat. Pwede ba tayong magsimulang muli? Sawa na ako sa mga kasinungalingan mo, at sa pabago-bago mong ugali. Ako, si Han King, hindi na muling magiging pag-ariing kahit sino. Gano ka man kayaman, gano man ito kanining, basta't hindi mo may bigay ang gusto ko. Kaya kung siren, lahat ng naramdaman natin, at putulin ng tuluyan. Kaya paano mo ako pahihirapan?
Kailan ba ako nagpahirap sa'yo, na hindi ko rin pinahihirapan ang sarili ko? Pero hindi ka pa rin lumambot. Mas lalo kang hindi lumambot. Isang babaeng ginagamit ang tunay na damdamin bilang panangga para makatakas sa krisis. Mapagkakatiwalaan ko ba? Maasahan ko ba siya? Sa pagitan natin, wala namang damdamin talaga. Wala talaga kahit kailan? Kahit nagkaroon man sandali. Naubos na rin halos lahat. Han King. Alam ni Lin Zongyi na wala na siyang bukas. Kaya malaya niyang maibibigay ang kanyang damdamin ngayon. Pero ako, hindi ko kaya. Kung gayon, tingnan natin kung gusto mong pangmatagalan. O panandalian lang. Mukhang maganda ang mood mo ah. Kasi sa wakas, nakawala na ako sa kanila. Kahit na nawala ang lahat sa huli. Sa totoo lang, minamaliit mo si Feng Xiqian. Siya ay isang espesyal na eksperto na inanyayahan ng probinsya. Ano ang espesyal na eksperto? Tagalutas ng malalaking kaso, tulad ng mga mapanganiba, mga kriminal na lubhang mapanganib. Kukuha silang mga nangungunang eksperto sa industriya para suriin ang psikolohiya ng kalaban sa likod ng mga eksena at maglatag ng bitag. Yan ang ginagawa ni Feng Xiqian. At hindi siya tumatanggap ng bayad. Limitado lang kasi ang pondo para sa paglutas ng kaso. Kaya hindi na siya naniningil. Alam mo na pala, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Noong nakaraang linggo ko lang din nalaman. Nag-dinner ang ex-husband ko at ang mga kasama niya. Narinig ko sa kaibigan niya ang tungkol dito. Doon ko lang naalala ang bagay na ito. At ang taong gusto niyang pabagsakin sa huli ay tiyak na may kinalaman sa pamilyang yin. Feng Xiqian, palagi kang malabo. Ano ba talaga ang pinagdadaanan mo? Bukod sa pagiging chairman ng Huajing at espesyal na ekspertong probinsya, ano pa ang pagkatao mo? Wala na. Kaya, pwede mo ba itong ilihim para sa akin? Kung gayon, ano ang plano mong gayon? Ang tindi. Lahat sila nadamay. Tingnan mo, puro hot topic ngayon sa internet ang pamilyang yin. Hindi ko akalain na ang dami nilang nagawa ang kasalanan. Pati si Lin Zongyi nadamay din. Ngayon, si Naini at Yin Peidong ay kailangan ng sumailalim sa investigasyon. Mukhang babagsak na rin ang Huajing. Dahil ba talaga sa kanya? Si Feng Xiqian, eksperto talaga. Alagang nagtiis siya. Ang makakuhang ebidensya mula sa mga taong yan. Ang galing. Alis na ako. Aalis na? Pagkagising mo, hinalikan mo ba ako ng patago? Hindi ko hinalikan. Zia Feng. Bakit ka sumisigaw? Kinulong ko siya. Naihanda ko na ang almusal mo. Kumain ka pa. Peti aso, inaway mo pa? Ikaw yata ang umaaway sa akin. Pinataba ba kita nitong nakaraan? Kalokohan, nagdediet ako. Kailangan mo nga talagang magbawas. Kung hindi ka magbabawas, magiging kasing taba ka ni Bebe sa probinsya namin. Sino si baby? Isang 7 taong gulang na inahing baboy. Kakapanganak lang ng 6 na biik. Gusto mo bang makipagkumpetensya sa kanya? Inaasar mo ako, ha? Huwag mo akong saktan. Tingnan mo ang oras. Mel, late na ako. May meeting pa ako mamaya. Kalma ka na, sige na. Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Set.